Suntok at sabunot ang pinakawala ng mga teenager na ito sa Iloilo City. Nakapalibot sa 15 anyos na babae at 14 anyos na miyembro ng LGBTQIA+ community ang mga kapwa kabataan na todo hiyaw habang pinapanood ang boxing match. Mismong kagawad ng barangay ang pasimuno nito. Napuno na raw siya dahil ayaw magpaawat ng dalawa. Inalmahan ito ng mga magulang at guardian ng mga kabataan. Nagkasugat sa tuhod at pananakit sa batok ang dalagita. Isa sa ilalim sa rehabilitative counseling ang dalawang minor de edad. Ang kagawad na pinagsabihan na ng chairman, humingi ng tawad. Dahil hindi mapagbigyang yatid sa pupuntahan, hinostage ng isang lalaki ang sarili niyang kapatid. Ang suspect nangangamba raw sa kanyang buhay kaya nagpapasama. May report si Jonathan Andal. Naka-underwear lang ang lalaking yan habang nasa kalsada sa Tondo, Maynila. Kaharap niya ang kanyang kuya. Hostage pala ng kuyang may kutsilyo ang kapatid. Dinala pa niya ito sa isang eskinita. Inabot ng mahigit kalahating oras ang tensyonadong tagpo. Sumuko na lang siya ng sunduin at dumating ang kanilang nanay. Nagtiwala sa inyo. Naghiyawan at palakpakan ng mga nakasaksi sa insidente habang isinakay ang lalaki sa police mobile. Paliwanag ng suspect, hinostage niya ang kapatid dahil ayaw siyang ihatid sa lilipatan niyang tirahan sa Quiapo. Ayaw po nila akong pakinggan eh. Ilang araw na po ako nagsasabi sa kanila eh. Pinagbabalakan na rin yung buhay ko eh. Hindi nga po makalis ng mag-isa dahil inaabangan na lang din po ako eh. Ang kapatid po niya ay nasa ospital po, nagbabantay po ng asawa niyang may sakit. Aminado ang suspect na nakadroga siya nang i-hostage ang kapatid. Nagsisisi raw siya sa nangyari. Hingi ako ng sorry. Sana mapatawad ako ng kapatid ko. Walang tinamong sugat ang kapatid pero desidido raw siyang ihabla ang suspect. Gusto po nila bigyan ng leksyon yung kanilang kapatid. Maharap ang suspect sa reklamong grave threat, grave coercion, alarms and scandal at illegal possession of bladed weapon. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto sa Cebu City ang mga magulang na nagbenta sa kanilang 2-week-old na sanggol sa halagang mahigit 50,000 pesos. Sa pampublikong ospital daw binigay sa buyer ang sanggol. Yan ang report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Wala ng tao sa tirahang ito sa Barangay Dulo Fatima, Cebu City nang datnan ng mga otoridad. Dito sinasabing nakatira ang mga magulang ng baby girl na noong March 7 ay ibinenta umano ng mismong ina. Nag-imbestiga ang barangay nang ang isa sa mga anak ng suspect na ikwento raw sa kalaro ang pagbenta sa kapatid. Ang nanay ng kalaro ang nagsumbong sa barangay. Natukoy at nakausap din nila ang middleman umano sa pagbebenta ng sanggol na sinabing ibinigay ang sanggol sa buyer sa loob ng isang public hospital matapos makapagbayan. Nya kato ramang bata sir worth 30,000 ra yang baligya. 30,000? Mo yang gisulti na mo nga nagbiyahe mi padong dito sa Lumalabas na 57,000 pesos ang bintahan at 30,000 pesos ang napunta sa ina. Pang-walong anak na raw ito ng suspect. Duda pa ang barangay, posibleng ibininta rin nito ang ikapitong anak. Pagkasilang ng mag-isa lang daw umuwi noon ang nanay. Ayon sa pulisya, na-rescue nila ang sanggol sa isang lugar sa Cebu City at nasa pangangalaga na ng DSWD Regional Office. It's quite an unfortunate and very saddening story indeed. Kay mismo ang ginikanan, no, may allegedly nagbaligya sa ilang mga anak. And this did not happen once. It happened few times. Hawak na ng pulisya ang mga magulang ng sanggol na naaresto sa reklamong illegal gambling at posibleng maharap sa reklamong human trafficking. Hindi muna pumayag ang pulisya na maiharap sila sa media. Ang iba pa nilang anak ay nasa pangangalaga na mga kamag-anak sa supervision ng City Welfare Social Services. Patuloy pang kinukunan ng pahayag ng GMA Regional TV ang tinukoy na public hospital. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang Rodrigo Roa Duterte.
Tiwala sa acquittal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang banyagang tatayong senior legal counsel niya sa International Criminal Court na si Attorney Nicholas Kaufman. Narito ang report. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. We will be filing all necessary applications in due course. Puno ng kumpiyansa ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na makapanayam ng media sa kanyang pagiging senior legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi niya, posibleng abutin pa ng 1 linggo ang pagbuo nila ng kanilang defense team. Nakabisita na raw si Kaufman sa kanyang kliyente sa ICC detention facility. Naroon din kanina si dating Executive Secretary Salvador Medialdea para dalawin sana ang dating Pangulo. Pero nakastretcher siya nang lumabas. Ayon sa Philippine Embassy, habang nagpaparehistro sa reception counter, sumama ang pakiramdam ni Medialdea. Isinugod siya sa ospital. Nagsilbing guardian si Senator Robin Padilla at sumama ang ilang taga-embahada. Hindi pa sinasabi kung bakit sumama ang kanyang pakiramdam. Nag-a-apply namang makabisita rin kay Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte at si Senator Padilla na hihingi raw ng payo sa mga gagawin sa kampanya ng partidong PDP Laban. Bukod sa pagkamit ng hustisya, pwede ring mabigyan ng danyos ang mga biktima ng nilitis ng ICC. Ang pambayad sa kanila, kukunin sa bulsa ng nahatulang guilty ng ICC, kaya mahalaga raw na ma-freeze ang kanilang assets o ari-arian. Ayon sa ICC, pwede na yang gawin kahit gumugulong pa ang kaso. Pero sabi ng isa sa 5 Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kapag hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan ire-request ang pag-freeze ng asset ng akusado. This asset, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Ayon sa Malacanang, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze order. Ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. Giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, bukod sa walang legal na basihan para sa freeze order, wala rin daw i-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Pero sa 2017 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, tinuoy Pangulong Duterte, nakahuli-huling saliin niyang isinapubliko, mahigit 28 million pesos ang kanyang net worth. Sabi ng ICC, kapag hindi sapat ang mga nabawing asset ng akusado, may trust fund naman ng hukuman na pwedeng gamitin para tulungan ang mga biktima. Samantala, tinanggihan ni Solicitor General Menardo Guevara na maging abogado ng gobyerno sa petition for habeas corpus na inihain sa Korte Suprema ng ilan sa magkakapatid na Duterte kaugnay sa pag-aresto sa kanilang ama. Giit ni Guevara, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa, kaya posibleng hindi maging epektibong kinatawa ng OSG ng gobyerno sa kaso. Si Guevara ang nagsilbing Justice Secretary noong Duterte administration. Sagot dyan ng Malacanang. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya, kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Ayon kay Guevara, nasa Pangulo na raw kung mananatili siya bilang Solgen o hindi. Ang DOJ na ang nagsilbing abogado ng pamahalaan sa kasong ito. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. At okay na. Nabigyan namin yung comment namin kahapon. Bago ngayong gabi, inilahad ni Vice President Sara Duterte ang ilan pang detalye ng magiging legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa pagbisita ng bise sa detention facility, sinabi niyang may lista na sila ng mga magsisilbing abogado ng dating Pangulo. Puro foreigner daw ang mga ito na pangungunahan ni Attorney Nicholas Kaufman. Gusto raw nila ng mga abogadong may karanasan sa ICC. Oras na maayos na ang legal team, maalis na raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Kaugnay naman sa application ni Attorney Harry Roque bilang abogado ng dating Pangulo, sinabi ni Duterte na mas gusto nilang tutukan ni Roque ang pag-apply niya ng asylum sa the Netherlands. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba
gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. Di bababa sa 20 vlogger ang binabantayan daw ng mga otoridad dahil sa pagkakalat ng fake news. Ayon sa NBI, isang di pinangalanang vlogger na nakabase sa Amerika ay ang may dalawa ng arrest warrant para sa cyber libel at inciting to sedition. Sabi ng Malacanang, nakikipag-ugnayan sila sa NBI, NTC, DICT at iba pang ahensya para panagutin ang mga nagkakalat ng fake news. Lalo't, base sa isang survey, marami sa mga Pilipino ang hirap na matukoy ang totoong balita sa peke. Ang tipto para di mabiktima ng fake news sa report ni Von Aquino. Minsan na raw na biktima ng fake news o maling impormasyon online si Marie Santiago. Pagdating sa walang pasok, ma'am, wala may pasok. Ano nangyari? Hindi nakapasok maanak ko. Aminado siya minsan, nahihirapan siyang tukuyin kung totoo ba o hindi ang nakikita online. Ganyan din daw si Mel Jokson. Madali lang kasi sa social media mag-post ng mga kung ano-anong news eh. Base sa pinakuling Social Weather Station Survey, 59% ng respondents ay kinukonsiderang seryoso ang issue ng fake news sa internet at social media. 65% ang hirap daw natukuyin kung ang balita o impormasyon na napanood, narinig o nabasa nila sa TV, radyo o social media ay peke o mali. Ayon kay Ted Ortiz ng GMA Integrated News Social Media, laganap daw kasi ang iba't ibang strategiya sa pagpapakalat ng kasinungalingan online, kabilang na ang paggamit ng artificial intelligence o AI. Ipapackage nila yung content nila na para siyang content ng ibang organizations or news organizations. Huhugutin nila yung picture, babaguhin nila yung quote, tapos ikakalat nila easily. Para raw hindi maloko, i-check ang source ng impormasyong inyong nakuha. Ang isang personality, nagsalita yan, kunyari politician siya, dapat makikita yan across all platforms, across different sources. Busisiin ang post at huwag agad maniniwala. Magduda at huwag agad mag-share ng impormasyong hindi mo pa na-verify, kahit pa may blue check o verified account ang pinagmula ng impormasyon. Oo, may blue check siya, verified siya, pero tama ba at totoo ba yung information na kinakalat niya? Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nakikipagtulungan ng mga social media platforms sa gobyerno sa pag-takedown ng mga fake news. Pero kinakailangan pa rin ng batas para ma-regulate ang social media. Nagiging problema po jurisdiction over the social media platforms po para ma-compel sila na sumunod sa atin. Hinikayat din nila ang mga netizens na i-report sa kanila ang fake news para maaksyonan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. 55 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy-tuloy ang pangangampanya ng mga senatorial candidate. May report si Rafi Tima. Turismo at kalusugan ang isinulong ni Senator Lito Lapid sa Iloilo. Masamang epekto ng pagmimina sa Palawan naman ang tinalakay ni Amira Lidasan, Ronel Arambulo, Franz Castro, Mimi Doringo at Modi Floranda. Dagdag trabaho at abot kayang pabahay ang itinutulak ni Manny Pacquiao sa Cavite. Seguridad sa pagkain ang nais pagtibayin ni Kiko Pangilinan sa Panay Island. Si Ariel Querubin, tinawag na tunay na bayani ang mga guro. Sa Pangasinan nag-ikot si Senador Bong Revilla. Si Senator Francis Tolentino, binigyang halagang papel ng barangay at SK officials. Pagbibigay ng insentibo sa mga empleyado ng gobyerno ang naisisulong ni Benher Abalos. Abot kayang modernisasyon para sa tricycle drivers ang itinutulak ni Bam Aquino. Pagtutok naman sa mga benepisyo ng barangay officials ang ipinangako ni Abby Binay. Paghahatid ng serbisyong medikal sa mga komunidad ang itinutulak ni Senador Bongo. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Water is life, ika nga, at susi rin ng tubig to beat the heat dahil delikado sa kalusugan kung kulang sa tubig ang katawan. Ang mga sintomas ng dehydration at paano ito may iwasan sa Fit Track ni Katrina Son. Minsan na raw nahilo at nahirapang huminga ang rider na si Joel dahil sa init. Kaya ang pasada niyang 6 a.m. to 5 p.m. dati, ginawa niyang 8 a.m. to 2 p.m. May baon na rin daw siyang tubig. Pag medyo nakakaramdam ng hilo, inom na ng tubig, tas
tabi lang konti sa malilim para hindi masyado apektuhan yung katawan natin. Si Mark Anthony naman, bukod sa may baong tubig, bumibili pa rin ako ng extra tubig. Pag sobrang init talaga, inom ka ng inom eh. Sa isang tindahan, halos doble raw ang nabebenta nilang tubig at iba't ibang inumin. Nadodoble po kasi sa sobrang init. Maya-maya po sila bili ng tubig. Ngayong mainit, sabi ng isang eksperto, hindi raw dapat baliwalain ang dehydration. I-check natin maigi ang ating katawan. Yung nagsisignal naman yan kung kayo po ay nadidehydrate na. Sa mga bata, pwedeng senyales nito ang pag-iyak ng walang luha, wala masyadong maiihi, matamlay o walang ganang kumain. Sa mga nakatatanda naman, ilan sa mga sintomas ang dry mouth o tuyong bibig, panghihina at pagkahilo, madilim at kakaunting ihi, hilo at pagkatuliro. Kung makaranas ng mga iyan, agad magpunta sa pinakamalapit na ospital. Hydration is key. Payo ni Doc, 8 to 13 glasses of water a day. Pwede iyang i-level up with infused water o tubig na hinaluan ng lemon, cucumber o mint. Ugaliin din daw uminom ng tubig kahit hindi pa raw nauuhaw. Maaari na hindi nare-regulate na maayos ng ating katawan ng ating mga electrolytes at fluids at maaari itong magdulot ng tinatawag natin na dehydration. At kapag bumagsak yung electrolytes, maaari itong mag-lead sa hindi magandang mga resulta. Halimbawa, pwede kayo mag-seizures. Sa mga pawisin, senior citizens na madaling ma-dehydrate o may comorbidities, mainam daw uminom ng tubig na may electrolytes basta walang asukal. Kung fresh fruit juice naman tulad ng buko juice, dapat huwag masyadong matamis. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.